Sa update tungkol sa significant increase ng influenza-like cases sa bansa, ating pag-uusapan kasama si Dr. Benito Atienza, Vice President 3 ng Philippine Federation of Professional Associations. Dr. Atienza, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas Ngayon. Doctor? Good afternoon. Especially kay Ninya. Namin tayong mga pinagdaanan during the pandemic. Pinag-usapan natin ng dati ang ating COVID. Yes, sir. At yun nga ang gusto naming malaman, dahil marami po ang nakikita ngayon na tumataas na naman ang mga flu-like cases dito sa ating bansa. So ano po ang sa tingin nyo, bakit po tumataas itong mga parang pareho rin ang sintomas, I think, ng COVID, no, Doctor? Yes. Isang reason na kaya tumataas, di ba? After pandemic, nagbukas na tayo. Hindi na, marami na sa ating kababayan, halos wala na nga nagmamas. Kami, required pa kami mamas sa ospital para hindi kami mahawa. Isang reason yan. Tapos ang isa pa, lumalabas sa yung mga tao, nasa maraming lugar. Kasi yung pagpigil ng ating yung flu at isa pang reason dyan ay yung sistema ng ating kalagayan ng ating sitwasyon na umuulan, mainit, biglang uulan. Tapos katulad nga dito sa Batangas, palaging umuulan tuwing hapon, tuwing gabi. At saka papalit-palit na klima. Tapos ang mga tao stress, magpapasko, maraming iniintindi, kulang sa tulog, kulang sa pahinga. Tapos yung mga bata pumapasok, pagpasok, ang mga bata walang mask, may mga umuubo dyan, may sinisipon, madali ang hawahan. Hindi tulad nung dati, nung pandemic, lahat tayo nasa bahay, nagmamas paglabas. Yan isa sa dahilan na kaya tumataas ang incidences ng viral infection katulad ng flu. Alright, with that sir, paano po ba natin malalaman yung pinagkaiba ng flu saka po yung COVID-19? No? Ano po ba yung pagkakaiba? Kasi baka may mga nakakaramdam ng sintomas na po no, sa mga nanonood para malaman din natin pagkakaiba po ng influenza A at B. Ang ano natin, mahirap yung influenza A and B. Ang ano lang natin ang COVID kasi ang inaano natin na didetect yun kung tayo ay nag-RT-PCR at saka itong test. Kaya nga mahirap kahit noon, mahirap i-distinguish siya kung hindi tayo magpapatest. Ang ano na lang natin ngayon is talagang mag-ingat tayo kasi ang karaniwan, katulad ng lunga, ayan wala dapat antibiotic. Dapat ay anuhin lang natin at tandaan na ang sintomas ng flu ay katulad masakit ang ulo, may ubo, may sipon, minsan may lagnat. At ito ay katulad din ng COVID. At kaya nga, dapat tayo mag-ingat kasi nariyan pa rin ang banta ng COVID. At dapat tayo, pagka meron tayong lagnat na 3 araw, mataas pa dyan, sa 3 araw, matagal, dapat magpa-check up na tayo. Siguro dapat ma-check na. Baka mamaya ma-check yung ating, kasi ngayon, binabalik na rin namin sa mga ospital ang pag-check ng mga pasyente na may lagnat at saka may ubo na tinetest na rin uli ang RT-PCR, yung sa testing ng COVID. At saka itong screening test lalo na. At pinapayong natin ating mga kababayan, lalo ngayong panahon ng salita ng init, tapos lalamig, common talaga yung ang flu. Lalo sa ibang bansa nga ngayon, nagyeyelo na. Dito sa atin, lumalamig na. Kaya dapat mag-ingat tayo at palagi nating alalahanin na katulad ng COVID, panahon ng COVID pandemic, ay ano pa rin natin, yung pa rin tayo, hugas ng kamay, pag umuubo, igagano natin, huwag tatapat sa natin, sa mga kausap. At tapos kung may ubo, may sipong ka mag-mask para hindi ka mahawa. At kung wala ka namang simptomas, dapat nakamask ka rin para hindi ka mahawa. Kaya nga ngayon, nakikita natin, pamilya, may sakit na flu. At saka importante rin na dapat ay nagpapabakuna tayo. Lalo na ngayon na panahon na ito, dapat ang bakuna ng flu ay matatapos na ng December. Dapat kasi ang mga tao, ang mga kababayan natin nagpapabakuna bandang tandaan natin, ang flu vaccine dumadating sa Pilipinas ng March. Pero sa ibang bansa, as early as January, binibigay na siya. At tandaan natin, ang flu vaccine ay binibigay taon-taon.
Hindi dapat hintayin kung kailan binigyan ay saka ibibigay. Kasi yung iba late nagpapabigay, October, November, ay ang effectivity po ng bakuna na ibinigay ng January, ay hanggang February lang next year. Ibig sabihin na niyan, wala na pong dadating na bakuna na flu after December kasi hanggang doon lang po. Every year po bago ang bakuna ng flu. Yan po dapat tandaan natin. Huwag nating hintayin na malapit na ang expiration saka tayong papabakuna. Magpabakuna po tayo ng maaga. At isa pa, laging alalahanin na ang flu vaccine po ay libre para sa matatanda, sa senior citizens po, sa ating mga centers. At ang flu vaccine ay binibigay as early as 6 months po. Tandaan po natin, 6 months pa lang ay dapat nagbibigyan na ang mga sanggol na 6 months old na pataas at dapat iyon ay magkasunod. Kung 6 months binigyan, dapat na second dose ay sa 7th month niya. Tapos taon-taon na yon. Yun po ang tandaan natin. Huwag po tayo magpapabigay ng flu pagka meron na. Kaya dapat po unahan natin yung bakuna para sa sakit. Alright, sir. Actually, alam mo, may sharing ako dyan. Dahil ako ay mabuting pasyente at nagpa-flu vaccine ako 6 months ago. So now you're saying medyo late na. But papaano, sir? Gustong humabol ng iba. Alam ko, today is the last day of November. December na. Akalain December bukas. na next week. So paano kung may gustong humabol po at gusto magpabakuna? Would you still advise the same? Ang ano nga natin, sinabi ko kanina, yung bakuna na yan, hanggang ang effectivity hanggang mga February na lang next year. Kasi next year, may bago na uling bakuna na nalalabas ng January. Kaya nga lang nalilate sa atin. Nauna doon sa mga malalamig na bansa. Kaya nga ang inaano natin, as early as March, pag dumating na sa Pilipinas ang bakuna, magpabakuna na tayong lahat. December ka pa. Okay. Alright. Maraming tanong si Eunice dito, Oo nga, doktor. Kasi siya hindi pa nagpapabakuna. Oo nga, nagko-consult ako Oo. kay Ninya, pero dapat pala kay Doc Okay. tayo mag-consult. Pero Doc, ito po kasi, di ba, usually, napakaraming tao ang may ubo ngayon, Doc, no? Pati yung mga kasamahan natin sa trabaho. Pero mayroon po bang dapat na i-recommend na mag-face mask na ulit para po maiwasan ito kung hindi pa nakakapagpabakuna? Ang maganda niyan, kahit nga ngayon ako ay nagpe-face mask kasi ang ubo ngayon, ang tanong nga namin ngayon, ang ubo mo ba ay hindi na ilang araw, ang tanong ngayon, ilang buwan na ang iyong ubo. Ganun ang karaniwan, weeks na ospital kasi nag-pneumonia, mag-flu, kasi palipat-lipat kasi ang hirap ngayon distinguish din kasi yung iba may mga allergies, yung ina-asthma lalabas din diyan. Kaya dapat magpakonsulta sila kasi iba-iba yung gamot. Kasi sabi nga natin, yung asthma, allergy, tapos yung flu, viral infection. Ngayon lumalabas din yung pneumonia. Pwede kasi magsabay-sabay yan. Kaya inaasahan natin na yung yung upper respiratory tract infection na parang ubo, sipon lang, dapat magpapakonsulta kung hindi pa gumagaling. At kung ang inyong ubo ay mga 2 weeks na, baka hindi na flu yan. Baka may iba na kayong sakit. Kasi ang flu dapat mga 1 linggo lang yan. At karaniwan pag flu, hawa-hawa yan sa pamilya. Ang nakakaano lang natin, pag nahawahan natin ng flu, yung may mga asthma, matitrigger yung asthma. At tapos yung may pneumonia, ang ingatan natin na hindi magkaroon ng flu, malalo yung matatanda natin kasi mga immunocompromised na yan. Kaya payo pa rin namin ay mag-mask pa rin tayo sa bahay, lalo na kung may mga inuubo, sinisipon. Kasi sa ospital, kami required na nakamask para hindi kami mahawa. Sa dami naming pasyente na nakikita araw-araw, bakit kami hindi nakakahawa? Kasi nga sinusunod namin protocol, maghuhugas ng kamay, magtatakip ng ilong pag umuubo, at kung may sipon, mag-alcohol, at saka yung panatilihin natin open space, lalo na ngayon magki-Christmas season, maraming mga parties, siguro pag may mga party na ganyan, dapat tayo magsuot ng mask, lalo na yung sa pagkain, di ba? Dapat hindi masyado sundin pa rin natin social distancing ng ating ginagawa dati. Yung mga protocol kasi hindi na sinusunod ngayon nawala na, kaya yung hawahan, lalo sa eskwelahan, pumapasok yung mga bata na may ubo, may sipon, nahahawa, tapos magpapahinga, pagpasok na naman, meron naman kaklase na may ubo, may sipon, nahahawa ulit.
Dami ko natutunan. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Benito Atienza, Vice President 3 ng Philippine Federation of Professional Associations.